po hintayin yung couples night bago pa po tayo makarinig ng about sa pag-ibig. Siyempre, hindi na po tayo lalayo. Eh kung inyo pong titingnan, ang talata po natin ay galing po sa John 1:12. Alam kong ito po ay basic na lamang sa inyo. Or tipong alam na alam nyo na. Pero sa kanila, mas wala namang love dyan. About naman yan sa pagiging anak ng Diyos. Okay? Ang pag-ibig po na ating pag-uusapan ay hindi lang para sa mga may asawa. Take note on this, mga kapatid. Baka sabihin nyo, baka maglabasan yung mga bata pa rito eh. Wala naman love. No, wala silang iniibig. So, hindi po ito para lang sa mag-asawa or sa may iniibig na. Kundi ito po ay para sa ating lahat na nakakaranas ng kanyang pag-ibig. And ang pag-ibig po ng Diyos na gaya ng sinasabi natin ay hindi po ito yung pag-ibig na naiisip ng tao. Alam niyo po ba yung kantang Greatest Love of All? Alam niyo po ba yan? Alam to ni Ate Dolor, kinakanta niya to sa video. Ni Pearl. Kung inyo pong titingnan yung lyrics doon, totoo ba yun? Hindi. First line, hindi. Hindi naman. Sabi doon, anong sabi doon ng kanta? Love yourself is the greatest love of all. Hindi. Hindi rin ako naniniwala basically. The greatest love of all, for me, no, or sa iba, sa inyo na naniniwalang hindi, is the love of God. Amen ko ba? The love of God. Ito yung greatest love of all. Ito talaga yung sinasabing pinaka-maganda, pinaka-mainam, pinaka-masaya, pinaka-busila. Wala nang iba. Importante ding mahalin mo din ang iyong sarili, gaya ng kanta. Gaya ng sinasabi sa kanta. Pero siyempre, paano mo mamahalin ang iyong sarili kung hindi mo alam ang pundasyon o pinapugatan ng pag-ibig? Try to imagine. Paano mo iisiping magmahal o mahalin ang iyong sarili kung hindi mo alam kung kanino nang galing ang dakilang pag-ibig? Eh, pag-uusapan po natin, mamaya na yan, kung pag-uusapan po natin yung sinasabing greatest love o yan sa talata na yan, sa John 1:12, makikita po natin sa talata na yan ang bubukas sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos bilang kanyang mga anak. Pero bago po tayo lumalim, let's bow our head and let's pray. Father God, we thank you. We glorify your holy name, Lord. We thank you po sa pagbasa ng salita ng aming pagbubulay-bulayan kanina ng aming kapatid. And salamat din po sa iyong abang lingkod na gagamitin mo bilang isang daluyan ng pagpapala. Alisin mo po kahit na anong temptation na pwede namin marinig sa labas at i-focus ang aming pandinig sa aming pag-uusapan ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon. And tunay nga na inaanyayahan namin ang iyong banal na presensya at ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. So gaya nga po ng tanong ko kanina, paano nyo po mamahalin ang inyong sarili kung hindi nyo alam ang pinapugatan ng pundasyon ng pag-ibig? And dyan po sa John 1:12, makikita natin yung pagbubukas ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos bilang kanyang anak. Take note ha, bilang kanyang anak. At dahil bumukas na ang relasyon na yan, papasok na po dyan agad ang sinasabing God's love. Ang lalim po ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nahahayag sa katotohanan na gusto niya tayong maging kanyang sariling anak. At ako po, talagang iba ako naniniwala ko na iba ang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa kanyang anak. Yan yung sinasabing pag-ibig na kahit gaano kapasaway yung inyong anak. Kahit gaano kapasaway ang inyong anak,
mahal nyo pa rin yan. Gaya nga po ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Lahat tayo pasaway. Lahat tayo makasalanan. Ang bawat tao sa mundo ay nilikha ng Diyos. Amen po ba? At bawat isa sa atin ay nakikibahagi sa parehong makalangit na panyaya na maging higit pa sa kanyang nilikha. Lahat tayo binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lang nilikha niya. Okay? Gusto niya na magkaroon tayo ng pwesto sa langit. Lahat ba kayo gusto pumasok sa langit? Makarating sa langit? Kasi kung ayaw, ibang usapan yan. Pero lahat tayo ay gusto nating makarating sa langit. Parang yan yung promised land. Lahat tayo gusto natin makarating sa promised land. Lahat tayo gusto natin sa langit. And ang Diyos, ayaw na ayaw niya na tayo ay mapunta sa impyerno. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tao lang ang may gusto na doon tayo sa impyerno. Tao lang talaga. Tao lang ang nagdidesisyon na doon tayo sa impyerno mapunta. Sabi nga po doon sa subject namin, ang lahat daw na nangyayari sa buhay ng isang tao, ito po ay bunga o galing sa maling desisyon ng tao. Yes, inaalaw ni Lord na pagdaanan mo yan, yung mga consequence na yan, pero yung consequence mo na yan, ay bunga yan ng mali mong desisyon before. Okay? Mali mong desisyon noon na pinagbabayaran mo ngayon. Tama? Lahat po. Walang pinipili. Lahat yan. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, buksan ang relasyon niya na patungo sa kanyang pag-ibig. Okay? Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nahahayag sa katotohanan na gusto niya tayong maging kanyang sarili. Ang maniwala o paniniwala ay ang simula. Sabi doon, di ba? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Okay? Sumampalataya sa Kanya. Hindi lang basta tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. Hindi lang basta malaman natin na tayo ay Kanyang nilikha. Ngunit kailangan nating maniwala. Okay? Maniwala sa katotohanan na gusto niya tayong maging Kanyang anak. Okay? Ang pagtanggap o tumanggap ay action bilang isang Kristiyano. Okay? Action po yan. Kilos o gawa na kailangan po nating isabuhay. Para ipaliwanag ang imbitasyon ito, ang Biblia po ay nakatuon sa dalawang mahalagang salita ng pagkilos. Una po, sumampalataya at maniwala. Ang paniniwala ng hindi natatanggap ay hindi po sapat para sa atin. Ngunit ang paniniwala ay simula at dinisenyo yan ng Diyos ang ating pisikal na katawan na kailangan natin ng tubig. Try to imagine. Imagine lang, kunwari may hawak ang isang basong tubig. Kunwari lang, mainit, nauhaw ka, at halos ma-dehydrate ka na. Naniniwala ka na ang tubig na malamig ang makakapag-satisfy sa iyong katawan. Ngunit hindi nito mapapawi ang iyong uhaw. Tama. Katry nyo na ba yun? Uminom ng malamig ng tubig? Pakiramdam nyo, na-satisfy na kayo, pero hindi yun eh. Hanggat hindi mo ito iinumin, o hanggat hindi ka iinom ng marami, hindi ka masasatisfy. Meron po, ayon po sa pag-aaral, ang malamig na tubig daw ay hindi raw po makakatulong para mamunan ang lahat ng ating uhaw. And sinaliksi kong maigi kung paano nila nasabi yun. Ang malamig po na tubig, pag inyong pong ininom, ay dadaloy lamang sa inyong lalamunan papaba. So ang isasatisfy niya lang yung paligid ng lalamunan na nauuhaw. Hindi talaga yung buo na gustong maramdaman ng tubig. At ayon po sa pag-aaral, mas maraming volume ng tubig na kailangan natin na hindi malamig para
masatisfy ang ating katawan. Nare-refresh lang yung paligid ng lalamunan natin, yung paligid ng pinagdaanan ng tubig, pero hindi talaga niya masasatisfy yung pagiging uhaw natin. Para po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang spiritual po na prinsipyo ng buhay ay eksaktong pareho na kailangan natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang kailangan natin maniwala, kundi kailangan din natin siya tanggapin. Ang paniniwala po ay para lamang yan tubig o pag inom natin ang tubig ng malamig. Yes, naniniwala tayo na siya ay Diyos, pero kailangan natin siya tanggapin bilang ating personal na tagapagligtas. At ang tanggapin na yan ay parang pag-inom ng napakaraming tubig para mapunan ang ating katawan. At ang spiritual na buhay ay ganyan din. Okay? Para po sa tunay na nangangailangan ng pagkakuhaw o yung tubig na kailangan natin para sa uhaw nating pananampalataya, kailangan po natin tanggapin ang ating personal na tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? Para po sa ating aplikasyon sa number 1 point, panatilihin natin na nakikita sa ating buhay ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nga po nang sinasabi ko, hindi lang importante na naniniwala tayo. Kailangan din natin tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas at nakikita ito sa ating buhay. Kadalasan, ang mga Kristiyano natitigil lang sa paniniwala. Wala na yung pagtanggap at wala na yung pagsasabuhay. Napakahirap pong mamuhay bilang isang Kristiyano. Pero mas mahirap mamuhay kung lahat na tayo o lahat na ng ating kaluluwa ay nasa impyerno. Alam ko na ayaw niyong mapunta sa impyerno. Pero kapag hindi po natin pinakita ang pag-ibig na galing kay Kristo sa ating buhay, magkikita-kita po tayo sa impyerno. And yun po yung part na pinakamasakit bilang isang Kristiyano. Pag tayo doon ay nagkamustahan, kumusta ka na? Kristiyano ka doon ah. Bakit nandito ka? O nga, ikaw din. Diba? Pinakamasakit sa buhay ng isang Kristiyano ang makita ka sa impyerno. Pas, Kristiyano na ako, hindi mo na ako makikita sa impyerno. How sure? Paano po tayo nakakasiguro? Kung hindi natin ipapakita ang buhay o ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Okay? Kailangan po natin ipakita yan. Pangalawa, patuloy na magmahal bilang tanda na pag-alala sa ating unang nagmahal sa atin. Kaya po natin ipakita yung pagmamahal natin. Basta aalalahanin natin kung sino yung unang nagmahal sa atin. Okay? Sabi nga, Jesus loves you. Isang testimony lang, isang salita lang, para ka nang nag-share ng testimony. Sasabihin mo lang sa kapwa mo, Jesus loves you. Okay na yun. Kasi marami sa atin ay hindi naniniwala mahal tayo ng ating Panginoon. Ang pagmamahal ni Jesucristo ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Okay? Lagi niyo pong tatandaan niyo mga kapatid, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa atin ng kaligtasan galing sa ating pananampalataya. Okay? Pangalawa, pagkatapos natin pag-usapan yung God's love, ano yung magbubukas sa atin? Ano yung magbubukas o yung naghihintay na biyaya sa atin? After nating maramdaman ang kanyang pag-ibig, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na bagong simula o beginning a new life. Napakaganda po ng sinabi dyan sa talata natin ngayong umaga. Isa po sa nakita ko na nakukuha natin sa bagong panimula ay ang salitang karapatan. Ang karapatan po ang pinakamasarap na pakiramdam pagkatapos natin makuha yung God's love.
Pagkatapos natin marinig ang God's love, binigyan niya tayo ng karapatan. And dahil po sa salitang ito, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na tawagin anak ng Diyos. Tandaan niyo po hindi po lahat na nilikha niya ay tinatanggap siya bilang magulang o bilang Panginoong Jesucristo o bilang personal na tagapagligtas. Yung iba, hindi naniniwala na Diyos siya. And that's the moment na hindi sila binibigyan ng karapatan na tawagin anak ng Diyos. Pero mas, sabi doon, ang lahat ang lahat ay binigyan niya ng karapatan ng pagkakataon na tawagin anak ng Diyos. Pero, kailangan niyang sumampalataya at maniwala at tanggapin siya bilang ating Panginoon. Ang karapatan po ay hindi masasabing swerte o benas sa buhay ng isang Kristiyano. Ito po ay isang pribilehiyo na nagdudulot sa atin ng isang siguradong buhay kasama si Kristo. Yung karapatan po na yan. Hindi lahat binibigyan ng karapatan. Kaya nga, minsan, nakita nyo na yung inaarestong masamang nilalang, yung nagkaroon ng kasalanan sa batas. Anong sinasabi? You have the right to remain silent. Ano man ang iyong sasabihin na yung pwedeng magamit sa iyo laban sa husgado, and pwede kang kumuha ng sarili mong abogado para ipagtanggol ang iyong sarili. So, kahit yung masamang nilalang o masamang tao na nakagawa ng kasalanan ay binibigyan ng karapatan. Ito po ay isang pribilehiyo na magdudulot sa atin ng isang siguradong buhay kasama si Kristo. Ang karapatan patungo sa kaligtasan at ang plano ng kaligtasan na naglalarawan kung paano tayo nilikha ng Diyos. Ngunit, nahihiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Nagkaroon po tayo ng maayos na karapatan sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo at pagtanggap sa Kanya. Sabi ko nga, lahat binigyan ng karapatan. Pero kailangan muna natin maniwala at tanggapin siya bilang ating personal na Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Marami pong hindi naniniwala na siya ay Diyos. Marami yung naniniwala na siya ay tao lang. Huwag na tayong sumali doon. Tanggapin natin siya at kailangan natin maniwala sa Kanya. Okay? Nabuksan po ng Espiritu Santo ang ating mga mata. Sa unang pagkakataon sa ating buhay, nakikita natin ang kalagahan ng pagtanggap natin kay Kristo. The moment na binigyan niya tayo ng karapatan, buksan ang ating mga mata, imulat sa Kanya, tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sa sinasabing karapatan na ito, tayo po ay isinilang sa kaharian ng Diyos. That moment na narinig na natin yung word na karapatan, from that moment, binuksan niya na ang pintuan ng langit at tanggapin tayo doon. Tayo na lang ang kusang lumalayo patungo sa pintuan na yun. Tayo lang ang gustong umiwas. Sa ngayon, yung pintuan na yan yung bagay o yan yung lugar na hindi nauunawaan ng maraming tao. Yes, lahat sila gusto pumunta sa langit. Pero yung daan patungo sa langit ay hindi nila nauunawaan. Ano pong ibig kong sabihin? Minsan, dumaranas lang ng pagsubok. Dumaranas lang ng bigati sa buhay. Ng hirap ay nawawalan na ng tiwala na kaya niyang pumunta sa langit. Mga kapatid, may pintuan na binubuksan ng Diyos patungo sa langit. Pero may pintuan din na binubuksan si Satan patungo sa impyerno. Mamimili lang tayo ng pintuan na gusto natin buksan. Kaya napansin nyo ba? Yung pintuan natin dalawa, pero isa lang yung binubuksan. Kasi pintuan lang yan patungo sa langit. Hindi lang, may purpose kung bakit nakaharang yung upuan dyan.
Kasi yan po ay mayahalin tulad. Okay? Sa pintuan ng langit yung dalawa na yan. Pero pwede rin, nabuksan natin yung dalawa na yan para mas malawak ang daan patungo sa langit. Pero dalawak lang yan para po sa mga taong naghihintay na tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Okay, mga kapatid, sa isa pong bagong simula, napakahirap pong mag-umpisa kung wala tayong motivation. Tama? At isa po sa pinaka ninanais ng tao na pinakamahirap ay yung magpatuloy bilang isang Kristiyano. Mahirap talaga magpatuloy bilang isang Kristiyano. Ganun din po sa buhay spiritual. Napakahirap panatiling nag-aapoy yung ating spiritual na buhay. Pero alam niyo po bang na magiging mahirap lang ang pagiging Kristiyano o yung ating spiritual na buhay kung ang pagsuko po natin sa Diyos ay hindi buo. Ano pong ibig kong sabihin? Kung meron ka pang mga kasalanan sa Diyos na tinatago. Ako po minsan, habang pinagbubulay-bulayan ko po ang salita ng Diyos, marami po ito sa akin tinuturo. Eh dahan-dahan, meron po ako mga sinusuko sa Diyos na siya lang nakakala. Na dahan-dahan, inuunti-unti ko na isuko sa Kanya lahat. Kasi totally, mahirap po talaga. Minsan, mahirap isuko yung mga nakasanayan na nating mali. Nakasanayan na nating nagpapabigat ng Kanyang damdamin. Pero, ako po naniniwala na pag mas pinili natin isuko ang lahat sa Kanya, mas magpapalain tayo. Minsan nakakaiyak ang magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, diyan mo makikita na lahat ng iyong ginagawa ay halos mali. Minsan nakakaiyak isipin na kahit gaano ka makasalanan, nandiyan pa rin siya para tanggapin. Tapos ikaw, pinipili mo lang yung gusto mong isuko. Lord, next week na lang to. Ito na muna. Ito na muna yung isusuko ko, yung pagiging sinungaling mo. Bukas na yung pagiging mainitin ang ulo ko. Sa sunod na lang yung pagiging madamit ko sa kapwa. Yung pagsagot ko sa magulang, next week, baka next year na. Kasi yung nanay ko pasaway naman talaga eh. Next year ko na lang siya gagalang o isusunod. Mga kapatid, kailangan natin isuko ang lahat sa Kanya. Ang buong pagkatao natin para maramdaman natin ang tunay niyang pagpapala. Para hindi tayo mahirapan din sa Kristiyano. Pag sinabi po natin buo, dapat lahat. Or buong buhay mo. Mahirap po baguhin ng isang tao kapag may kasalanan pa siyang tinatago. Mahirap po baguhin ng isang tao kapag pinipili lang niya ang gusto niyang isuko. Kapag yung mali niyang gawain ay hindi niya gustong ipapago. Naintindihan niyo po ba? Do you get my point? Napakahirap isiksik sa isipan ng isang tao na baguhin siya ng Diyos kung siya mismo ayaw niyang baguhin ang buong pagkatao niya. Alam niyo po ba mga kapatid na kapag napagtanto natin ang ating pangangailangan para sa kapatawaran at ang buhay ng gusto nating pagbabago, dalawang bagay po patungo sa kaligtasan. Anong dalawang bagay na yan? Dalawang pagtanggap tungo sa kaligtasan. Una, intelektual na pagtanggap. Pag sinabi po natin intelektual, kaisipan lamang na pagtanggap kay Kristo. Isip lang natin, tinatanggap kita Lord bilang aking personal na tagapagligtas. Hanggang dito lang. Diyan na natapos. Yung hambang na i-confess lang natin ang ating mga kasalanan sa Kanya.
Dito, isasaysay natin lahat. Ngunit hindi lahat ay gusto talaga natin ibuhos sa Kanya. Nasa isipan lang natin. Gusto lang ng ating isipan, pero ayaw talaga natin isuko lahat. And dito po papasok ang pangalawang pagtanggap tungo sa kaligtasan. Yung taos-pusong paggawa ng pagtanggap. Pag sinabi po natin taos-pusong pagtanggap, dito po papasok ang pagpayag na tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at siya lang ang pwedeng masunod sa iyong buhay. Ano pong ibig kong sabihin? Pag sinuko na po natin ng taos-puso ang lahat ng mali nating gawain, hahayaan na natin si Lord na masunod sa ating buhay. Dito nagkakatalo ang Kristiyano at hindi. At yung tunay na Kristiyano. Sa Kristiyano, hinahayaan niya na masunod si Lord sa kanyang buhay. Yung hindi, hanggang isip lang. Pero siya pa rin ang nasusunod sa kanyang buhay. May sarili pa rin siyang gobyerno sa kanyang isip. Wala yung kalooban ng Diyos. Hindi pa rin nangyayari yung gustong mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. And kung wala po yung dalawa na yan, yung taos-pusong paggawa ng pagtanggap yung pangalawa, hindi po tayo magkakaroon ng bagong buhay. Bakit? Wala pa rin si Kristo sa ating mga puso. Kahit sabihin mong nagkaroon ka na ng intellectual na pagtanggap, pinasok mo na sa iyong isipan na Kristiyano ka na, pero wala pa rin sa iyong puso at wala pa rin sa iyong kilos. Wala pa rin. Ending, hindi mo pa rin tinatanggap si Lord na masunod sa iyong buhay. Dati ako man din po ay hindi ko ito naiintindihan. Ang pagkakaunawa ko po sa kaligtasan ay sa sarili ko lamang pagsisikap. Pakiramdam ko dati, the moment na tinanggap ko siya bilang aking personal na tagapagligtas, okay na yun. Ngunit, sa paglipas po ng taon, naunawaan ko na ang kaligtasan ay mananatili dahil sa aking pananampalataya na kailangan kong isabuhay. Kung paano ko siya tinanggap bilang personal na tagapagligtas. Mga kapatid, mahirap po mag-umpisa ng bagong buhay kung tayo pa rin po ang nasusunod. Ang sinasabi kong bagong buhay dyan, na karapatan bilang kanyang maging anak, ay pagpasok na siya ang pwedeng mag-hari sa ating buhay. Ngayon, tanongin mo ang iyong sarili. Ikaw pa ba ang nasusunod o ang Diyos na? Sabi mo sa katabi mo, huwag kasi ikaw. Kailangan si Lord. Huwag puro tayo. Kailangan si Lord. Mahirap ba? Mahirap bang iasa kay Lord ang ating buhay? Pero sa maniwala kayo sa inyong mga kapatid, pag inasa natin lahat kay Lord, magiging smooth lang ang buhay. Magiging payapa lang ang buhay. Ba't mo sinasabi walang kasiguraduhan? Pero the moment na umaharap tayo ng mga pagsubok sa buhay kasama si Kristo, magiging magaan lang ang lahat. Hindi natin gaano mararanasan ang bigat ng ating buhay. Okay? Ngayon tanong, willing ba kayong iasa na lahat kay Lord ang iyong buhay? Amen po ba? Iasa na natin sa Kanya. Okay? Sabi po sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sana nandito. Ayan. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na natin yung pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang bagong buhay, ang bagong simula, ay mararanasan natin
kung na kay Kristo na tayo. Pero, kailangan natin sabihin na siya na ang masusunod sa buhay natin. Okay? And sa pangalawang application po, ang ating pamumuhay sa bagong buhay ay dapat nakasentro sa ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Para masunod siya sa ating buhay. Kasi, kung hindi siya ang nakasentro, wala. Hindi yan mangyayari. Sa maniwala po kay Sen. Okay? Pangatlo, after nating marinig ang kanyang God's love, after natin magkaroon ng bagong buhay o bagong simula, eto na ang mararamdaman natin. Living with assurance. Pamumuhay ng may katiyakan. Pagkatapos po ilatag ang spiritual na pundasyon ng paniniwala at pagtanggap, ano ang susunod? Ako po hihimay. Wala na doon sa John 1:12. Pero may silid ng konti doon. Sabi po sa unang Juan, chapter 5, verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita pong malaman na in-highlights ko dyan ay namumukod tangi po sa talatang ito. Bilang kanyang mga anak, nais ng Diyos na makatiyak tayo sa kanyang pagmamahal. Katapatan at sa kataas-taasang karapat-dapat na tulungan tayo sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Sa kanyang pag-ibig, pinili niyang ipaalam sa atin kaysa hulaan o umasa lamang sa katotohanan ng ating kaligtasan. Okay? At ang malaman na yan ay magdudulot sa atin sa panalangin matatagpuan natin ang katiyakan. Okay? Katiyakan na tayo ay magiging anak ng Diyos. Minsan, kinu-question pa ng isang tao, anak kaya ako ng Diyos? Kahit makasalanan ako? What do you think? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Lahat tayo ay anak ng Diyos kahit na tayo ay makasalanan. Kaya nga binigyan niya tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. And tiyak yun, yung karapatan na yun. Kailangan natin siguraduhin, kailangan natin malaman na tiyak yun. Kahit na makasalanan tayo. Sabi nga, di ba? Sabi ko last Wednesday, Jesus loves sinners, pero He hates sin. Ayaw niya ng kasalanan, pero mahal niya ang taong makasalanan. So nakakatiyak tayo na tayo ay magiging anak ng Diyos. And magkakaroon po tayo ng panloob na kayapaan na katiyakan na yan sa buhat ng pananalamin. Mga kapatid, nais ko pong sabihin na ang kapayapaan po na matatagpuan natin sa lupa ay hindi po tunay. Sabi kanina sa devotion namin, what is the absolute truth? Ano para sa iyo ang absolute truth? And yan na yung sinasabi ko na papasok tayo sa tunay na katotohanan. Ang tunay na kapayapaan na mararamdaman at makikita natin kay Kristo. Ang tunay na tayo ay kanyang anak. Okay? Mga kapatid, marami pong pinapasok ang mundo para ma-satisfy ang katotohanan. Maraming dinidiin ng mundo para siguraduhin na sila ang kapayapaan. Pero na kay Lord lang ang tunay na kapayapaan. Amen po ba? Wala sa tao. Wala dyan sa katabi mo. Wala sa kayamanan na meron ka. Kahit iPhone pa yung cellphone mo.
Kahit naghahang pa yung cellphone mo, wala yan dyan. Kahit punong-puno na yan ng laman. Kahit gano'ng maraming laman yung wallet mo. Kahit puro lilibuhin yan. Hindi po yan nakakatiyak na magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Tandaan niyo po yan. Baka masyado na tayo nagre-rely sa laman ng wallet. Sa pag-ibig ng ating asawa. Sa pagmamahal ng ating mga magulang. Baka masyado na tayong nagpo-focus dyan. Baka masyado na tayong addict sa Facebook. Minsan toxic na ng Facebook eh. Kung ano-ano lumalabas. Maraming trending na hindi naman maganda. Maraming asiwa sa mata. Hindi po sa kanila natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. At hindi yan sigurado na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Masakit po talaga magsalita ang Bible. At yan ang totoo. Pero yan ang sinasabing, pag nasaktan ka, guilty, sapul ka. Kumbaga. Sa ating pong aplikasyon, sa pangatlong punto, tiyaking maigi sa ating mga sarili na tinanggap na natin si Kristo o siya bilang personal na tagapagligtas. At matitiyak din natin na tayo ay kanyang anak. Mga kapatid, sa mundo po ay maraming hindi sigurado. Tama? Marami tayong bagabag o marami tayong hinahin. Pero kung bubuksan po natin ang ating kaisipan, ang ating mga paningin, yan po ay katiyakan na tayo ay kanyang anak. Basta sa buhay natin, tiyakin natin sa ating sarili na siya ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, wag po natin kakalimutan na malaman na siya ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi yan magbabago, and that is absolute truth. Yun ang tunay na katotohanan. Na magbago man ang kilos ng mundo, sabi nga ng kanta, magbago man ang hugis ng buhay mo o kahit anong sitwasyon mo sa mundo, hindi magbabago na siya ay Diyos na kailangan natin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Sa ating pong konklusyon, mga kapatid, ang ugat o pundasyon ng lahat ng ito ay kanyang pag-ibig. God's love for us, ang kailangan lang natin gawin ay sumampalataya at tanggapin ang bagay na ito. Kahit kailan po, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Okay? Kailangan natin tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas at maniwala sa bagay na ito. And that the beginning of new life with Christ is the basic and famous gift that we need to receive. The beginning of new life with Christ is the basic and famous gift that we need to receive. And lastly, we are living with assurance ang katiyakan na tayo ay kanyang anak. Mga kapatid, love month ngayon. Pero ano ba para sa iyo ang pag-ibig? Kung iyo pong tatanungin ang iyong sarili, ang February po ay love month. Pero dapat po araw-araw ay love month. Dahil araw-araw, tiyakin natin sa ating sarili na nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos at ipararamdam din natin sa ating kapwa ang kanyang pag-ibig. The love of God is essential in the Christian life. And dyan po ang pinakamahalagang pundasyon
natin bilang isang Kristiyano. Huwag na huwag po natin kakalimutan ang pag-ibig ng Diyos, ang ating pundasyon. Balikan ko po yung tanong. Ano po yung pag-ibig para sa inyo? Ano po ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo? God is love. Simple lang. Sabi natin God is love. Para po sa akin, ang pag-ibig po ng Diyos ay pundasyon natin sa ating pananampalataya na magbibigay sa atin ng karapatan na mamuhay ng may katiyakan na tayo ay anak ng Diyos magpakailanman. Okay? Yan po ang pag-ibig ng Diyos para sa amin. Okay. And last application, gusto ko pong sabay-sabay niyong basahin. Una, 1, 2, 3. Lagi nating isipin kung gaano tayo kamahal ng Diyos para hindi natin makalimutan ang mahalin din natin. Ano pong ibig niyan sabihin? Kadalasan nakakalimutan natin mahalin ng Diyos. Kasi nga, nakakalimutan natin mahal tayo ng Diyos. Okay? Kaya po, dapat lagi natin isipin kung gaano tayo kamahal ng Diyos para hindi natin makalimutan mahalin din natin ng Diyos. Okay? Pangalawa, Huwag nating kalimutan na ang paninimulan ng bagong buhay kasama si Kristo ay hindi kailanman natatapos. Mananatili ito hanggang sa kanyang pagbabalik. okay. Ang panimula ng bagong buhay kasama si Kristo ay hindi natatapos hanggang sa kanyang pagbabalik. Excited na ba kayong bumalik ang Diyos? Kasi ako excited na. Sana nga bukas na eh. Kaya lang hindi. Kasi kaya lang hindi. Hindi pa talaga. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Hindi pa nasishare. Marami bang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Marami pa tayong tatrabahuin. Church, marami pa. Napakarami. Mas marami pang nasa church kaysa mas marami pang ang nasa sabungan kaysa nasa church. Bagay may Kristo din daw. Di ba? Sino ko talaga si Pastor? Mas marami pa. So, hindi pa talaga siya babalik. Mas marami pa. Marami pa tayong tatrabahuin. Okay, may pangatlo pa yan. Kala niyo dyan na, ha? Pangatlo. Ito, napaka-crucial to. 1, 2, 3, go! Ipamuhay ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Kanya at magbigay ito ng katiyakan sa ating buhay bilang Kanyang anak. Okay? Lahat tayo sinasabi natin tayo ay anak. Tama? Anak ako ng Diyos. Kahit ganito yung itsura ko. Kahit ganito ako makasalanan, anak ako ng Diyos. Pero ipamuhay natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Para masiguro natin tayo ay anak ng Diyos. Kasi kung hindi natin ipapamuhay ang pundasyon ng ating pananampalataya, tayo din ay binibigyan natin karapatan matapos ang relasyon natin bilang kanyang anak. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan yung mga application na yan. Nawa po masunod sa ating pamumuhay. Hindi lang after ng service or next month ulit, bukas na lang, tama na. Sana araw-araw ipamuhay yung ating mga application. Okay? Sa mapagpalang umaga po and God bless po sa bawat isa.